Up north in Canada, 25,000 people have been evacuated from the town of Jasper in Alberta. You may know it as the gateway to Canada's biggest national park. There are no reports of injuries. However, officials say anywhere from 30 to 50% of the town's structures are potentially damaged. About 176 wildfires have been burning across the province, including 54 that officials say are burning out of control tonight. The situation in Jasper is precarious after a wall of flames entered the town. The mayor calling it our worst nightmare. Alberta's premier visibly upset during an afternoon press conference. Dropping water on the fire was ineffective. It was too dangerous for water bombers to fly, and the bulldozers that were planning to build a fire break along the southern edge of the town were unable to complete that work before being evacuated. Okay, this match up with the cat. We may need one or Hi guys, pakita ko lang sa inyo yung labas, no, kasi nga di ba nga nabanggit namin na merong wildfire. So actually mag-8 pa lang dito ng gabi, pero iba na yung kulay niya. Medyo mausok. Ayan o, amoy mausok na talaga. Di ko alam kung makikita nyo siya sa camera, hindi masyado pero amoy usok. Tingnan nyo yung araw guys, iba yung kulay masyado siyang ma-orange. Iba na, amoy usok na talaga. Try ko nga mag-drone. Sige, pakita natin kung makikita sa camera yun. Dito lang, hindi ko na siguro palalayuin. Subukan natin Subukan ko mag-drone. Itapataas ko lang para mapakita ko sa kanila yung kung kita yung downtown. Subukan natin. Hindi nga lang sure kung may battery to. Kasi hindi ko guys hindi ko siya talaga charge. Charge ko lang pag gagamitin ko. Hindi ko alam kung nagamit ko before. Pero subukan natin. So meron pang battery. Check natin. Pwede pa ta. May tatlong bar pa. Ayan, so ito pala yung drone ko guys, no? Ayan. So sa mga nagtatanong ng drone ko, ito po ay Mavic 3 Pro. So ano siya, pag below 249 grams hindi na kailangan ng license. Okay, pero hindi ibig sabihin na hindi na kailangan ng license. Kahit saan pwede ka magpalipad-dili rin. Kapag ka malapit ka sa airport or sa mga like Banff, yung mga ganyan, hindi siya pwede. Pero dito sa bahay pwede yan. Kasi sa downtown nakapagpa-drone ako doon Pero wag lang lalampas ng 400 feet. Okay? So subukan natin. Ayan, on natin. Iba-iba naman yung kulay talaga Hindi nyo masyadong makikita sa camera talaga. Pero may usok talaga. Tsaka amoy mo yung usok. So check lang tayo ng satellite kung ilan. So far wala pa. Ayan 150 meters ang limit. So check naman natin. Ayan, 8 na. Kailangan 12 pataas na GPS dapat. So nasa 9 na. Subukan natin. Rate natin. Lagi ako nagka-calibrate guys. Hindi niya mag-calibrate guys. Kakalibrate. Sasabihin niya sa screen.
Tapos yan naman, kapag ano, nakataas. Ayan. Ikot natin. Pakita ko naman sa inyo yung video, no? Talasin talagang grabe yung usok talaga dito. Yan. So, ayan na yung drone natin, no? Kalalabas. Ayan. So, ubusin ko lang yung battery, guys. Kasi sa pag-drone kasi dapat hindi siya iniiwang ano, may laman yung battery. Dapat i-drain mo talaga siya. Bali, pumasok na tayo guys ng bahay, no? Kasi ano na, medyo masakit na sa ilong. Ayan. Yun, so nakita nyo yung video guys, no? Nako, talagang mausok na talaga. Oh, iba na yung kulay, oh. Samantalang dapat yan 8:30 pa lang dito guys. Dapat sobrang ano pa yan, maliwanag. Parang 4 PM pa lang sa atin sa Pilipinas. Pero dito iba na. Nakita nyo yung araw, no? Iba yung kulay. Okay, so yan bukas guys, to tuloy natin yung ano, yung video na to. Tignan natin kung mas mausok ba or medyo nabawasan na. Okay, so see you tomorrow guys. Several song-filled hours later. Morning baby. Guys, no, tuloy natin yung vlog kahapon. Ayan, kaso medyo kulimlim. Hindi ko alam tong kulimlim na to is dahil sa usok or dahil talaga sa ano, makulimlim, no? Pero parang nawala na yung ano, no, yung amoy. Meron pa rin pero yung amoy niya wala na. Kasi kahapon talagang ano amoy usok talaga. Amoy parang sisiga ka. Ang daming ano, abo. Ayan, no? Dumi. Kumilikabok? Something. Bakit lamig? Okay, puno mo rin ako. Wala kita? Ano Manipis lang. Yung Adidas lang na ganun lang, baby. Ayan. Kasi medyo malamig. Ayan, anyway guys, no, ayun nga. Medyo parang na-lessen yung ano, yung usok kumpara kahapon. Kasi kahapon talagang ano, maaamoy mo talaga yung, alam mo yung parang nagsisiga ka nga, ganun siya. Pero ngayon parang nabukasan siya. Makulimlim kasi kaya hindi ko makita yung ibang part. Ayan. Yun ang ano dito guys, no? Yun ang, kumbaga sa Pilipinas, may bagyo, ganyan, baha, tulad nga sa Pilipinas, no? Dito naman, ganyan, pagdating ng summer, wildfire. Tapos alam niyo na, yun yung problema dito guys. Niloko nga ako ng mga kaibigan ko sa Pilipinas eh. Palit daw kami. Sa atin daw yung baha, sa kanila yung ano, yung usok nga na ganyan. Pinagtitripan lang, ayan. So wala talaga, no, kahit sa ang bansa tayo, meron talaga at meron na talaga na mga sakuna na nangyayari. Ayan. So anyway, si Emma kumuha nga lang ng jacket, no? Kasi nga medyo malamig. Ha? Yeah. Yeah, mommy. Alright, on the way na naman tayo sa work and tingnan nyo naman, no, napaka-gloomy ng weather. Hindi ko alam dahil ba gloomy dahil uulan or because of the wildfire. Pero and as of today guys, ano, air quality warning is still in effect and may thunderstorms by 1 to 2 PM. Yan.
thunderstorms after 1 p.m. So, yan, nahatid na rin natin si Zion and ayan, super ano pa rin, hazy talaga nung paligid. Hindi pala tayo nakadala maybe ng mask, no? Yan, dapat pala magdadala kami ng mask. Although, ano lang naman yun, preventive measure pag maka-inhale ka talaga ng pollutants. Pero, hindi pa naman nire-require. Last year yung sobrang usok talaga na nung pumasok kami talaga sa work, halos lahat ng tao, nung mga empleyado sa Nordstrom ay naka-masks. Ayun yung downtown, no? Ayun, natatabunan lang. Malayo-layo pa ng konti. Mausok pa rin talaga. Mausok. So, yan sa Jasper, nag-evacuate na rin sila. Yan, nakarating na sa Fairmont yung sunog or yung wildfire. Grabe yan. Kagabi nga nanonood ako sa YouTube, yung sa Jasper. Malapit na sa town, ano nila, no? Sa town nila. Talaga? Oo. Yun ang mahirap, guys. Grabe. Kasi evacuate ka talaga pag ganun. Kaya ang malas dyan, yung mga nakabook. No? Pero wala ka naman choice kung ganun talaga yung nangyari. Siyempre. So guys, no, nakikita nyo dito sa Canada, yan, nag-evacuate din yung mga tao because of wildfire. Kasi yung mga paligid na mga puno, yan, nagliliyap. Yan, epekte ng tindi ng init kasi diba, sunod-sunod talaga yung araw na nasa plus 35. And super dry na ng mga leaves ng puno nun. Kaya andali na lang talaga nilang masunog. Yan, and meron ding wildfire na cause ng lightning. So, yan, yung mga dumadagdag. Kaya, if you will check yung sa mapa ng Canada, no, hanapin natin yung screenshot na yun. Ang daming spots dito sa Canada na ongoing yung wildfire. So, tingnan nyo na lang, di ba, yung effect din sa mga neighboring cities and towns, yung mga usok nakakarating. And speaking of evacuation, no, sana okay yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Naku, nanonood nga kami din ng TV Patrol. Ayan, di ba, sobra-sobra yung baha. Naalala ko yung mga naranasan natin talaga sa Pilipinas na during baha, ganito yung nangyayari. May trauma sa isip nyo. Yan, lalo na din sa isip ko kasi nung na-Ursula kami, lumipad yung bubong ng bahay namin. So, meron pa akong kasama na, yung father ko, amputated. So, ang hirap madali to evacuate kasi nililipad na yung bubong ninyo. So, I can't just imagine yung iba na ang daming rescue na calls and yung mga posts na nakikita ko kasi part pa rin tayo ng mga group dyan sa Pinas, tapos sa area namin. Tapos ang dami nagpaparescue. Ang nakakaawa, merong nagpaparescue na naiwan yata yung dog. So, kahit pumunta sila doon, may nag-comment na lagpas tao na daw po yung baha. Yan, parang baka hindi na iligtas, 'di ba, yung dogs. Pero sana, 'di ba, kapag mag-evacuate tayo, wag natin iwanan yung family na rin natin, yung mga dogs, kaya nga pet natin sila. So, yun, I think yung sa Marikina din, may napanood tayo, no? Barge ba yun? Yung parang, hindi siya barko na pantao, yung mga pang-construction, tapos umumpog siya sa tulay. So, ganun yung effect. Tingnan nyo naman, di ba, opposite side of the world, pero parehong, may mga evacuation na nangyayari. Magkaiba lang yung cause. Dito, wildfire, yung nagkukos ng evacuation. Doon naman ay flood. So, hopefully, makarecover. Kahit saan lugar ka talaga, no? Kahit saan lugar. Tapos, sa US yata, more on hurricanes, no? Yung mga tornado. So, ang daming diba? Walang perfect. So, ang dami talagang sakuna. Ayan, mga acts of God kung tawagin. So, make sure, sa Pinas pa naman iniisip ko, hindi lahat ng mga cars doon insured. So, paano na lang? Tsaka, ewan ko sa mga ibang napapanood ko, alam na malalim, pero i-go pa rin nila. Hindi, baka daw kasi, makalusot. Kasi gusto mo na rin umuwi. Ako, halimbawa, SUV sa sakyan ko, hindi ko pa rin i-go yun. Oo, ang daming lumulutang na cars. Yung mga napapanood natin sa video. So, ingat po sa mga kababayan natin dyan. So, thankfully din naman yung mga kamag-anak natin sa Pinas ay safe and sound. And yan, nasa matataas na lugar kasi
alam mo yung kapag yung bahay nyo talaga nasa mababa, wala kang kapanatagan ng isip. Mapaparanoid ka, ano yung next na mangyayari, mag-evacuate ka ba, magpaparescue ka ba, ano ba yung mga unahin mong gamit. So yun yung mahirap lang talaga. Lalo na yung mga nag-invest na ng bahay, furnitures. So alam niyo yung Marikina, flood prone area kasi talaga yan. So usually talaga yun yung mga videos na nakikita ko na baha. Tapos sa may Del Monte, no baby? Sa may Del Monte na area. Saka yung yung sa Banawe. Sabi nga marami ng bagyong dumaan. Pero ito lang ang bumaha ang Banawe. First time daw. Talaga? Oh. Pero yung area na yun bahain na, if you will check din, parang may Chinese area doon kasi nilibot ako ng cover ko dati. Kalahati na yung mga bahay, tapos tinaasan nila. Kasi nga dati daw mababa yun. So, ganun sila mag-adjust, parang taas lang ng taas, pero kung wala nga tayong infrastructure or yung mga basin to catch the flood, parang pasahan lang din yan ng agos ng tubig. So, may ibang magsasuffer kasi kada taas natin. So, anyway, andito na ulit tayo sa Chinook train station. Pasok na muna tayo, guys. Hello! Dito tayo sa 7th Street. Ito na yung bago namin, guys, 7th Street, pagpapunta ang office. Isa lang, kahit pa lang station, simula sa City Hall hanggang pwede. dito, pwede. Kasi dumadaan yung blue line. Yeah. Kasi nga pala, guys, muntik na akong yung suot ko dapat ngayon, yung t-shirt ko na Adidas, katabi ni Emma kanina. Buti na lang hindi ko sinuot, kung hindi, partner kami. Maaga tayo, hindi na tayo late. Yeah. Kasi late kami kahapon. Kaya kailangan bumawi. Yan guys, so yan yung mga sinasabi sa akin ni Kuya Ramon na parking, na pwede ako mag-park dyan. Pero syempre, marami raw homeless, kaya delikado rin. Ayan. Ito yung Sunalta Station guys, no? O, mausok pa rin talaga yung paligid. Hindi mo na kailangan mag-drone dyan, no? Kita mo na. Oo. Yan. So yun yung Yeah, sabi ko nga kay Emma, pwede kami mag-park dyan kung gugustuhin namin magdala na sasakyan or dun sa office niya nga. Pwede maglalakad ka na. Okay, hatid kita pala. Yeah, pag marunong na siya, pwede na yun, dadaanan niya na lang ako. Road test ka lang. Ano na lang, road test na lang to guys. Konting sundot na lang to. Kaya niya na yan. Saka lakasan lang ng loob naman niya sa pagdadrive. Saka maingat lang din. Okay, so yeah. Pasok muna kami guys ha. Mamaya na lang ulit tayo magkita-kita after ng trabaho namin. 1 week later. Hi guys! Ayun uwian na naman. And tinig na yung araw, tingnan nyo. Clear na. Nagiging clear. So hopefully magiging better na yung situation. Sana. Pero guys, grabe yung mga nakikita namin sa news. Lalo na sa Jasper. Ano yung tourist spot yun. And destination talaga. Nakarating na kami doon sa Jasper once. Sa Fairmont kami mag-check-in. Pero may isang hotel na alam ko nilamon na ng apoy. So papakita na namin yung mga videos na alam nyo yung heartbreaking talaga. Up north in Canada, 25,000 people have been evacuated from the town of Jasper in Alberta. You may know it as the gateway to Canada's biggest national park. There are no reports of injuries. However, officials say anywhere from 30 to 50% of the town's structures are potentially damaged. About 176 wildfires have been burning across the province, including 54 that officials say are burning out of control tonight. The situation in Jasper is precarious after a wall of flames entered the town. The mayor calling it our worst nightmare. Alberta's premier visibly upset during an afternoon press conference. The premier talking about the significant structural loss to lodges and historic properties like the iconic Fairmont Jasper Park Lodge. Firefighters are focused also on protecting infrastructure, hospitals, the treatment plant, the Trans Mountain Pipeline. The call went out for help, the province and the federal government responding with a resounding
yes. CTV's Jeremy Thompson is in Hinton, about an hour away from the flames. Jeremy? Sandy, this is a devastating day for one of Canada's most iconic tourist destinations. The images coming out of the town site today are difficult to look at. Much of the main areas of Jasper are burned to the ground. The province says 30 to 50% of the town is gone. Homes, hotels, businesses, churches. The situation reached a critical point yesterday afternoon when the larger of two wildfires was pushed towards Jasper from the south by strong winds, causing flames up to 100 meters high, traveling 5 kilometers in half an hour. All first responders, except for firefighters and some incident commanders, were evacuated as the fire approached the town, reaching Jasper just before 7 p.m. We were thinking, get the family safe, collect as many important things as we could, and head to safety. And when weather conditions didn't cooperate in the last few 24 hours or so, we have all been in shock and watching in horror. We're told every effort was made to protect the town, but they were largely unsuccessful. Helicopters dropping water on the fire was ineffective. It was too dangerous for water bombers to fly, and the bulldozers that were planning to build a fire break along the southern edge of the town were unable to complete that work before being evacuated. 25,000 people have been evacuated, and thankfully no injuries have been reported at this time. Meanwhile, the firefight continues as crews from 34 communities have come to Jasper to help out. The focus has now shifted from wildfire fighting to protecting as many structures and critical infrastructure as possible. Sandy? All right, Jeremy, thanks. Oh, sure. Okay, this match up with the cat. We may need one or two, so once I know, I'll let you know. Good. Good. Okay, thanks, Blake. What about the Nodwell perm? The Nodwell goes down to the Petrocan and just waits there. Alright, I'm on my way. Yeah, there's another water truck parked there, I think. Where's Mom and Dad's house? I'm stepping away from the radio for about 5 minutes. Ayun nga, no, sabi natin, ang dami-dami talagang videos regarding sa wildfire sa Jasper. So, umabot na siya sa town ng Jasper. So, little town lang yun, pero tourist spot and destination. So, kung makikita nyo talaga, nakakapanlumo kasi based sa news, nasunog na yung Malign Hotel, Malign Lodge. And, sabi doon, sumabog na yung Petro-Canada, yung gasoline station doon. And sa video na mga nakita namin, yan, papakita rin namin sa inyo, ang dami ng nasunog na sasakyan. So, ang hirap din talaga apulahin ng apoy, no? Kung ganun na talaga kalaki yung nasasakop niya, na umabot na sa town mismo ng Jasper. Yan, nakakaawa yung mga nag-evacuate dahil instead of enjoying your place, the tourist spot, ay ayan kayo nag-evacuate. So, yan, sana ay maapula na. Actually, nagkaroon daw naman ng konting rain kagabi, pero it's really not enough sa laki ng lawak ng nakakain ng apoy. So yun guys, no, nakita nyo naman yung mga videos ng wildfire na nangyayari ngayon sa Jasper, and based sa news, no, kanina lang bago tayo umuwi, may 2 wildfires na naman daw na
nag-burn near the town of Jasper. So hindi lang isa kundi dalawa, pwedeng salubong. So different areas. So 25,000 people na ang nakapag-evacuate dahil dito. Ang dami nun. So I can just imagine kung mangyari dito, no, sa Calgary. Pero wag naman sana. Kaya lang iba talaga syempre yung hassle, no. Parang doon walang matitira, wala kang maisasalba. So 'di ba pag flood naman or baha, pwede pa rin tayo makapagsalba ng mga ilang gamit, no. Maiaakyat natin sa matataas na lugar or kung may second floor, pwede, pero dito talaga kapag wildfire, sunog talaga lahat. So yan ang mahirap talaga kapag mga acts of God, yung mga nature na yung bumabawi. Yan lang talaga guys, yung mahirap kapag acts of God na yung nangyayari, wala tayong control dyan. So yun lang muna guys, I think hanggang dito na lang muna. Pauwi na kami and nasundo na namin si Zion. So hanggang dito na lang, we'll see you on the next one. Peace! Peace!